Italy is known not only for its beautiful cities and great architecture, but most especially for the food. Ang pinaka-paboritong Italian food, and I think marami rin naman sigurong iba sa inyo na paborito rin ito, ay ang pizza. Sa mga hindi pala nakakaalam, nagmula ang pizza sa Italy. Kaya naman ngayong araw ay susubok ako ng dalawang types of Italian pizza dito sa Milan. Unahin ko na i-try yung frozen pizza. Well, kasi madalas kapag may mga home party dito sa Milan, or I think dito sa Italy in general, minsan frozen pizza na lang yung binibili nila sa supermarket. Ito yung pizza from Buitoni. So, tignan natin yung itsura niya sa loob. Hindi ko pa pala nabanggit sa inyo, pero ito yung first time na magluluto ako at kakain ng frozen pizza. Mukha pala siyang naluto na konti by looking at the crust. Plus, it smells good kahit hindi pa ito naluluto. Rimuovi la pizza dal congelatore e dall'involucro. Wrong spelling. Matapos ko i-check kung meron pang ibang wrong spelling sa instructions, ay nag-proceed na ako sa pagluluto. Naglagay rin ako ng timer para sure na hindi ko masunog yung pizza. Habang naghihintay, nireview ko yung instructions para pag nagkakram just before the exam, di ba? And boy, look at that. Doesn't it look good? I'm kinda excited na matikman itong frozen pizza. Curious lang talaga ako kung papasa yung lasa nito. The Italian in me decided to use this equipment instead of the typical knife and fork. Is this frozen pizza good? Usually ganito pala ginagawa ko. Pagkakuha ko, finfold ko sa dalawa. Subo. Init. So, meron tayong dalawang criteria dito. Yung lasa, at saka yung pagiging sulit niya. Kung sulit siya or hindi. Yeah, okay yung tomato niya. In fairness, hindi ko na-expect na ganito yung lasa ng tomato. Kala ko talaga, hindi naman sa pipitsugin, pero yung parang, hindi mo masyadong malalasahan yung tomato or something like that. Pero in this case, lasang-lasa mo yung tomato. So, that's what I really like sa mga pizza na kinakain ko. Mas gusto ko na nalalasahan ko yung tomato kaysa yung dun sa mozzarella. Kasi mozzarella, kung tutusin topping lang siya, hindi dapat yun yung lasang-lasa, kumbaga. Let me take another bite para sigurado ko sa mga sinasabi ko. Not bad. Ang pinaka napansin ko is yung crust niya. Medyo hindi siya ganun kaluto. Kita naman kapag kinakagat ko. Kapag kumakain ako ng buong pizza, madalas hindi ko na kinakain yung crust or yung gilid. Boy, okay naman siya. Okay. Medyo crispy rin. Kapag sa Pilipinas to din nila, I think may enjoy to ng maraming Pilipino, to be honest. I was pretty hungry, so I ended up eating the whole pizza. Now that I got to try the frozen pizza, let's go eat one from the pizzeria. Yeah, dito lang ako actually malapit sa amin kasi meron rin naman kami ditong authentic pizza. Ang pizzeria na pinuntan ko is called Forno del Sud, which literally means oven of the south. The ambience here is really nice and cozy, perfect for eating pizza. They even display the ingredients they're using. Now, I'm pretty sure there's no sketchy ingredients used in my pizza. Let's take a look at their menu, shall we? So they've got classic pizza and some special pizza. They even got fried pizza here. So this pizzeria is open only at night from 6 p.m. to 12 a.m. Una Regina Margherita, una Tonnarella. Ay nga no, so in-invite pa ako ng owner para i-video siya habang ginagawa niya yung pizza namin. Which is super cool kasi ang bait ng owner. Look how skillful he is dun sa pag-handle ng dough. And look at that amount of tomato going in there. Just by looking how much tomato is going in there, you already know na masarap yung pizza na to. So napansin ko lang rin kung gaano ka-stretchy yung dough na ginamit niya. Pretty unusual dun sa mga nakikita ko, usually medyo firm sila. Kaya curious ako kung ano yung itsura niya once na naluto na siya. And kung masarap rin siya syempre. Most of Italians naman talaga kumakain ng pizza sa weekends. Hindi lang Italians, like lahat ng mga taga dito. Sa weekends kami mas kumakain sa labas. Ayun, diba? Justo, anche da voi, no? Kasama ko nga pala si professional sa pizza. Grazie. Now tell me, doesn't this pizza look amazing? Ganito usually kapag pizzeria. Knife and fork ang ginagamit para hati-hatiin yung pizza. So, is this pizza from this pizzeria good? It's not the best pizza that I've tried, but definitely way better than the frozen pizza. I love the sourness of the tomato, the texture of the dough, and the smoky flavor from the wood inside the brick oven. Napansin nyo rin siguro na may mga parts na burnt. That's normal. Sabi nga nila, a good pizza usually have those. Though personally,
Hindi ko kinakain yung part na yun. What I usually do is, hati-hatiin ko yung pizza using knife and fork, tapos kakamayin ko siya after. Ito yung type ko na pizza, yung sobrang red talaga, yung kitang-kita mo yung red. Hindi kagaya nung ibang mga pizza na mas madami masyado yung mozzarella. Like, sobrang covered. To the point na sobrang alat na niya. Or hindi mo na malasahan yung tomato. Kasi ang pinaka-importante dito sa pizza margherita is yung tomato talaga. Pizza is probably the only food that I can eat every single day. Siyempre, hindi pwedeng hindi ko matikman yung pizza ni Gerbert. Kaya nang burat na ako ng isang slice. Does it taste better than the classic margherita? Ang sarap ng may onion. Actually, this one's good. Really good. Yeah. Para mas gusto ko nga ito sa margherita. Looks like nahanap ko na yung bago kong paboritong pizza. Someday, matatry ko rin yung sa mismong Napoli. Yung sobrang haba ng pila, yung 2 oras yung pila bago ka makakuha ng pizza nila. Doon, gusto ko i-try yun. Pero ang pipila nun, siyempre si Jeje. Sarap talaga ng kamatis. Alam ko hindi ito tinimplan eh. May napanood akong video, yung mismong San Marzano, nilalagay sa bowl tapos talagang ganun. Iba yung dough, ang layo ng difference kasi dun sa frozen pizza. Yung tomato, ibang-iba rin yung lasa. Yes, masarap rin yung tomato nung frozen pizza. I think San Marzano din nata yun. Pero iba pa rin yung fresh talaga na sauce na ginamit. Siyempre, mozzarella, iba rin. Yeah, for €2, I think mas okay talaga na kunin na lang yung authentic pizza kaysa yung sa frozen pizza. Pero syempre, kung mas trip nyo yung frozen pizza, okay lang rin naman. After all, we humans try to get as much value as possible from what we buy. Another perk pag artisan na pizza ay pwede ka makipagkwentuhan sa pizzaiolo or yung gumagawa ng pizza. Concordo. Ciao, grazie! So the overall experience in this pizzeria was awesome. The pizza were really good, the ambience was perfect, and the people are kind. What more can you ask for? So, coming from us both, siya nag-work sa pizzeria, ako mahilig talaga sa pizza. Mas okay pa rin talaga na sa restaurant. Maghanap pa rin kayo ng authentic na Italian pizza kapag pumunta kayo dito sa Milan or in Italy in general kasi it's an experience talaga na never nyo makakalimutan. Mag-iiba yung standard nyo sa pizza. So yun, subscribe kayo and like and yeah, share this video sa mga friends nyo na mahilig sa pizza. Thank you again for watching and I'll see you on my next vlog. Peace out!